Unang-una ako'y nagbibigay ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. At magsabi, praise the Lord. Amen. Pangalawa, ako'y nagbibigay ng paggalang at respeto sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of living God, and to his children, sa kanilang mga apo, mag-isa kanilang mga madugang. Amen, praise God. At di natin malilimutan, mga ginito ang turo at aral na iniwan sa atin na ating beloved Mama Dear, na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Amen, praise the Lord. At yun din po sa ating mga co-preachers, sa kanilang pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga choir. Amen, praise God, sa ating mga kapatiran, sa ating mga instrumentalists. Amen, praise the Lord, maging sa ating mga kapatiran na nakasamba rito, praise God, at sa mga kapatid natin naka-tune in sa ating live streaming. Amen, praise the Lord, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang kapurihan kalulatihan sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. Mga minamahal, ating talakay ay malaking kapighatian. Akala ng mga tao, mga minamahal, simpleng kapighatian lang ang darating. Simple, pero hirap na ang tao. Hanggang ngayon, mga minamahal, may nangyayaring kaganapan na hindi natin inaasahan na nangyari, bagamat nakasulat sa Mateo 24. Yan, rumor of war. Amen. Kagutom, yung taggutom na matindi. Pag itong dumating, talagang mahigpit na ang gera, mga minamahal. Kaliwat kanan na. Kaya nga ang ating talakay ay malaking kapighatian. Dapat maging handa tayo rito, mga minamahal. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, pakibasa po sa 24, Mateo 24, sa sulat ni Mateo, Kapitulo 24, 21, 22. Ang Ebanghelyo kay Mateo, Kapitulo 24, talatang 21 hanggang 22. 21. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. 22. At malibang paikliin ang mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. Pagpalain natin dakilang Diyos ang kanyang salita. Praise the Lord. Sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayon ay di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, ni hindi man mangyayari kailanman. Tignan niyo mga minamahal, magaganap yung malaking kapighatian simula. Hindi pa nakita ng tao ito. Amen. Ang makakaranas dito, mga minamahal, tumatinding kapighatian, yung may iwan sa rapture. Amen? Kasi ang mga anak ng Diyos, pag nag-rapture, before na dumating ang mabigat na kalamidad, kukunin ng mahal ng Panginoon ang kanyang mga anak. Kaya sabi niya, malibang paikliin, ang araw na iyon ay walang laman na makaligtas, datapwat dahil sa mga hinirang, dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na iyon. Tignan niyo mga minamahal, umiigsi na ang panahon. Nung araw hindi mo mapapansin, bakit parang ang bilis ng araw? Amen? Nung araw hindi mo mapansin ito. Pero ngayon, mapansin mo na ito. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga hinirang, ay kanyang paikliin ang takbo ng araw. Bibilisan niya. Dahil kung di niya gagawin ito, mga minamahal, walang maliligtas kahit anak ng Diyos. Dahil yung kapighatian mabigat. Hindi kayanin. Magkakaroon nga dyan ng yung squealer. Dahil sa kahirapan, dahil sa kawalan, dahil sa kagutuman, pag naiwan yung mga anak ng Diyos. Kaya hindi niya pahintulutan, maiwan ang anak ng Diyos. Amen? Amen! Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Revelation chapter 6, verse 17, sapagkat dumarating ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo rito? Tingnan niyo.
Sino makakatayo sa dakilang araw na pagdating ng galit ng Diyos? Wala, mga minamahal. Wala. Lahat ng maiiwan, kawawa. Isa na lang ang kaligtasan ng mga Kristiyanong maiiwan. Maputol ang leeg. Amen? Amen? Pag hindi ka na-rapture, doon ka mapunta. Tatakbo ka sa malalayo, magtatago ka. Amen? Kaya yung kapigatian na ito, mga minamahal, bantayan natin. Bantayan natin, napakalapit na ng mahal na Panginoon. Malapit na siya. Kinakailangan maging malinis lagi ang ating puso. Maging tapat, maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi pagka makakatikim ka ng trials, dapat talagang 100% ang mind at heart mo nasa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Huwag ka magkaka-doubts. Kahit anong mangyari, sasamba ka. Kahit nahirapan ka, sasamba ka. Dahil dito ka pagagalingin ng Diyos, dito ka pa i-revive ng Diyos. Amen? Yung kapatiran natin, mga minamahal, yung nahayuan namin kahapon. Alam niyo ang ginawa niya? Ginawa niyang tubig yung energy drink. Ginawa niyang tubig, Coke. Pag-almusal. Hindi, wala pang laman ng tiyan niya, ganun na ginagawa niya. Bata pa siya. 18 anyos. Kawawa naman. Sister to, ating kapatid. Nagkaroon siya ng problema. Ka-ulcer siya. Acidic. Tapos meron pa siyang heartburn. Kawawa. Masakit yun. Pero for the glory of God, mga minamahal, after na mahayuan nga, mapanalanginan, binigyan siya ng Diyos ng pagkakatulog at pinagaling yung karamdaman niya. Naapos na nga ko siya. Sasamba siya ngayon. Di pinuntahan namin. Kaninang umaga, mga minamahal, hindi siya makatayo na naman. Hindi siya nakatulog magdamag. Kasi yan, pag iniinom yan, makakasama sa katawan. Maging aware tayo, mga kapatid. Amen? Amen? Huwag tayong hingi ng lakas sa isang bagay. Hingi tayo ng lakas sa mahal na Panginoon. Maraming paraan na si Taning para ibagsak yung pananampalataya natin. Pero iisa ang paraan ng Diyos. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Amen? Lumuhod, dumalangin ka, isang di pa lang, langit na. Kausap mo na ang Diyos. Ibibigay na sa iyo ang kailangan mo. Amen? Kaya nakakatakot, mga minamahal. Kaya anong sabi ng Revelation? Chapter 6, verse 1. At nakita ko, pakibuksan po, mga minamahal, pakibasa, 1 and 2. Dito po sa aklat ng Revelation, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika, tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Amen. Praise the Lord. Palain ng Diyos sa kanyang salit. Naganap na, mga minamahal. Pag naganap na ang rapture dito, bababa ang mga antichrist. Kikilo sa mga antichrist. Sisirain nila ang daigdig. Maghahari sila riyan. Amen. Gusto nilang masakop ito, mga minamahal. Yan ang pesimula ng kahirapan. Yan bababang white horse na yan. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, maging handa po tayo. Amen? Huwag po tayo pabanjing-banjing sa ating paglilingkod. Lagi natin kausapin ang malapay nun sa ating bahay, sa ating puso, sa ating pag-iisa, sa ating trabaho, kahit saan ka naroon. Amen? At magsabi, praise the Lord. Kasi ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa 2 Thessalonica, Kapitulo 1, versikulo 8, pakibasa po. Tingnan nyo, sinabi ng Biblia. Dito po sa 2 Thessalonica, Kapitulo 1, talatang 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. 9.
9 po. Diretso po ang basa hanggang sa 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal. In flaming fire. Ang tatanggapin ng mga taong hindi naniwala kay Kristo. Amen? Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa Kanya na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ni Kristo. Pagka hindi mo kinilala ang mahal na Panginoon sa Kanyang Ebanghelyo, di ka naniwala, diyan ka iahagis ng Diyos. Maraming taong ganyan, mga minamahal, hanggang ngayon, ayaw nilang maniwala kay Kristo. Pinaniwalaan na nila yung kanilang katuruan. Amen? Kapahamakan pala. Kaya maging handa tayo bilang mga anak ng Diyos na siyang tatanggap ng kaparusahan. Tingnan niyo po, na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Diyos, ng Panginoon, at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ito yung tanggapin ng mga taong ayaw maniwala sa Diyos. Hindi nakinig sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Yan ang tatanggapin. Kapahamakan. Kaya tayo narito na tayong lahat sa paglilingkod sa Diyos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sundin 100%. Praise the Lord. Magsabi, praise the Lord. Ano sabi nung 6? Revelation chapter 6 verse 3 and 4. Pakibasa po ulit. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 3 hanggang 4. Dito po sa 3. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika. At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Amen. Ito na yung matinding digmaan. Wala ng pag-ibig. Amen. Malinaw na sinabi ng Biblia, mga minamahal. Tatanggalin ng Diyos ang kapayapaan. Itong bumabang red horse na to. Pulang kabayo. Tanggalin niya ang kapayapaan sa tao. Di ma-provoke lagi yan. Mainit ang ulo. Kahit sino kaaway niyan. Ito ang matinding digmaan. Daranasin ng mga maiiwan sa daigdig. Magpapatayan sila. Kaya kawawa. Bilang mga anak ng Diyos, laging nakahanda, laging nakaprepare kung ano ang kalooban ng Diyos na gawin para wag mawalay sa kamay ng Diyos. Amen? Amen? Kasi pagka hindi ka preparado, mawawala ka sa kamay ng Diyos. Pag tinitignan mo ang bagay na narito sa daigdig, mawawala ang iyong kaligtasan. Dahil gagamitin ni Taning yung bagay na narito sa daigdig para kunin ang iyong tiwala sa Diyos, para doon ka magtiwala. Kaya nga, tinuro sa atin natin, beloved parents in the Lord, magtiwala ka sa Diyos. Sa Diyos ay walang imposible. Amen? Doon mo hingin lahat sa Diyos. Sundin mo lang ang kalooban niya. Lahat magsabi, praise the Lord. Yung black horse, mga minamahal. Yung itim na kabayo. Sa 5 and 6 ng Revelation chapter 6. No? Itong itim na kabayo, mga minamahal, matinding kahiraman ang darating sa mga tao. Maging sa pagkain, bilihin. Halos di kayang bilhin ng tao, mga minamahal. Dito magaganap ang puwersahan. Pagtatak ng 666. Madagaganap na kasi yung 666, nariyan na siya. Dito, mahirap na, puwersahan na, dahil nung maganap yung 666, maraming nakatakas pa. Pero nakabibili pa ng pagkain sila. Ngayon, mangyayari yung wala ka nang mabibili. Kahit ano, yung pera mo, no use. Maliban sa may tatak ng 666. Amen? Kaya yung may tatak ng 666, sigurado, tatanggap ng kaparusahan galing sa Diyos. Paano yung mga anak ng Diyos na naiwan? Saan tatakbo to? Sa bundok, magtatago.
Pag ito'y nahuli, putol ulo, parurusahan, pakahirapan. Pag ikaw na anak ng Diyos, malamig-lamig, pwede mangyari. Amen? In and out sa banal na gawain, pwede mangyari. Kaya kahit nasa bahay ka, maging tapat ka sa Diyos. Pakibasa po. Revelation chapter 6, verse 5 to 6. Ito yung itim na kabayo. Dito po sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 5 hanggang 6. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay." 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay, na na nagsasabi, "Sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." Tingnan niyo mga minamahal, gaano nagiging mahal ang pagkain na sa ganitong pangyayari. Itong kabayang to may dalang timbangan pa. Grabe, no? Susukatin ka sa iyong pananampalataya. Amen? Kaya maging matatag tayo mga minamahal. Dahil yung gutom mahirap. Kaya tayo tinuruan ng ating beloved parents in the Lord ng fasting. Tinuro ng malapinon sa kanila, ating nagaganpanan para maging matatag ang pananampalataya. Amen? Kasi pag hindi ka gumaganap sa kaloobang espiritual, nasa laman ka, hindi ka magiging matatag. Mawawala ka sa kamay ng Diyos. Para maging matatag ka, kinakailangan lumakad ka sa kalooban ng Diyos, sa espiritual. Amen? Sino nakakaalam ng kalooban ng Diyos? Magsabi, praise the Lord. Parang kakaunti. Magsabi, praise the Lord. Yun. Lahat naman pala. Kailangan talaga ganapin natin to kasi hindi natin alam kung ano mangyayari, mga minamahal. Hindi natin alam. Mamaya isang iglap, nag-rapture na pala. Amen? Ay nandun ka, busy ka sa trabaho mo. Isip ka ng isip. Kinakalang kahit nasa trabaho, yung mind mo, heart mo nasa Diyos. Hayaan mo ang Diyos, gumawa ng iyong problema sa trabaho. Amen? Amen? Sa Kapitulo 7, 8 po, pakibasa. Hanggang 10 tayo dyan, mga minamahal. Hanggang 11 pala. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 7 hanggang 8. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig na ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid ng hayop sa lupa. Praise the Lord. Tingnan niyo, yung kanyang kapamahalaan para patayin ang tao. Sa gutom, sa hirap, sa salot, ganid sa lupa ng mga hayop. Ibig sabihin, ultimo yung hayop na yan, walang kikilalaning tao. Sa gutom, bakit gutom? Walang pambili. Ikaapat na bahagi ng kalupaan ay papatayin nitong maputlang kabayo na to, pale horse. No? Kaya nga maging matatag, pale horse pala, mga minamahal. Kaya maging matatag tayo sa ating faith. Di natin alam, kung maiwan ka rito, alam mo na ang gagawin mo. Sinong gusto mag-iwan? Maiwan, magsabi praise the Lord. Wala naman. Amen? Amen! Lahat magpaparapture? Amen. Kasi masarap yung rapture kaysa sa maiwan. Kaya wag natin mahalan yan narito. Hayaan natin bigay ng Diyos yan, ibigay lang na ibigay at tanggapin natin. Amen? Amen! Sa 9, hanggang 10, pakibasa po. Ito na yung pagpapala. Dito pa rin po sa Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10.
At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutoong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa." Tingnan niyo mga minamahal, mangyayari rin sa maiwan. Amen? Pinatay. Pinutulan niya ng mga ulo. Ng ulo ang bawat isa. Dumaing pa rin sila sa mahal na Panginoon. Kasi sila, yun na yung last chance ng anak ng Diyos na yung maiwan sa rapture. Yung maputol ang ulo. Pag maputol ka ng ulo, pang heaven ka pa rin. Amen? Amen? Pag hindi, natatakan ng 666, kawawa. Sayang ang pagtitiis ng pananampalataya. Kaya kinakailangan mga minamahal, yung ating mga daing na mga banal ng Panginoon, mga martir ni Kristo, maging karapat-dapat sa bawat oras. Amen? Kasi yung prayer, mga minamahal, yun yung tinitignan ng Diyos. Dahil lumalakas yung pananampalataya mo. Amen? Pag yung prayer naglulos, yung faith mo, mababa. Dapat ang ating faith, laging nasa standard. Laging malakas. Amen? Laging nagpupuri sa Diyos. Laging sumasamba. Laging nagtatapat sa pagbibigay, sa kabanalan, sa paghayo, sa pag-aayuno. Amen? Amen? Baka ayaw nyo kaya tinatanong ko kayo kung gusto nyo. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Kasi mga minamahal, para sa atin lahat yun. Hindi naman para sa isang tao lang yun. Yung tinuro sa atin na ating beloved parents in the Lord, para sa bawat isa sa atin upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag maiwan dito sa kahirapan ng daigdig. Amen? Sa kapahamakan darating. Tingnan niyo yung ano sabi ng awit. Awit 34, 15, 17, 19. Tingnan niyo to, mga minamahal. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 34, talatang 15, 17 at 19. Dito po sa 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. 17. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. 19. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen. At magsabi, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid sa atin. Nakatingin ang mahal ng Panginoon. At ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Tingnan niyo. Kaya habang ngayon, mga minamahal, ngayon nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, naririnig tayo ng mahal ng Panginoon, samantalahin natin dumalangin sa Diyos. Amen? Amen? Sa 17, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang kabagabagan. Kapahamakan, mga problema, kawalan. Amen? Diyan tayo ililigtas ng Diyos. Amen? Pag ikaw ay dumaraing sa Diyos. 19, marami raw ang kadalamhatian ng mga matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Pangako kasi ng Diyos eh. Kapag pangako ng Diyos, mangyayari sa atin. Amen? Mangyayari yan dahil ipinangako ng Diyos. Pag matuwid ka sa kalooban ng Diyos, sa lahat ng oras, nakatingin sa iyo ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Okay, mainip, konting oras na lang. Uwian na tayo. Amen? Kaya nga, kinakailangan maging matatag ang anak ng Diyos. Matatag sa lahat ng oras. Maraming ngayon church, mga minamahal, nayayanig na sa nagaganap. Nagkakagulo sila. Naiisip nila kung anong dapat gawin. Meron pa nga church, inaangkin na ang daigdig. Bawat part ng daigdig, inaangkin na. Akala nila, doon sila titira. Pero tayo, doon tayo titira. Amen? Ang inihintay natin yung biyaya ng Diyos.
Amen. Yung ginawa ng Diyos na ating tahanan. Sabi ng sa John 14. Di ba? Amen? Ano sabi ng Revelation chapter 6 verse 11? Pakibasa mo. Malapit na po tayo magtapos. 6:11 ng Revelation. Ito na yung para sa atin eh. Yung mga naiwan na namatay kay Kristo. Sige. Dito pa rin po sa Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon, hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin, at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. Amen. Tingnan nyo. Sadyang may maiiwan. Amen? Sadyang may maiiwan. Kaya nga huwag tayong pumayag na tayo maiiwan. Amen? Amen? Huwag kang papayag na maiiwan ka. Kasi may bilang talaga yan. Pero yung mga maiiwan, maputulan mo ng ulo, bibigyan ng maputing balabal. Meaning, patungo pa rin langit. Praise the Lord! At magsabi, praise the Lord! Ayan, sabi ng 2 Thessalonica chapter 1 verse 7. At kayo'y mga pinighati ay binigyang kasama namin ng kapahingahan sa tagapagpapahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa aningas na apoy. Tingnan mo, kasama tayo na malapayan pag darating ni siya. Kaya kinakailangan maging matatag. Amen? Pagkapaparito siya upang luwalhatiin ng kanyang mga banal at upang siya ay maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na iyon, sapagkat aming patotoo sa inyo ay pinaniniwalaan. Tingnan niyo, yung mga tayo. Kasi yung pahihirapan ka ng Antichrist pag naiwan ka dahil sa patotoo mo kay Kristo. Pahirapan ka. Pag pinahirapan ka, kapahamakan para sa iyo. Matiis mo kaya yon? Kung yung anak mo na iwan, baby pa, o putulan ng ulo, hiwain, matiis kaya natin yon? Baka bumagsak ang ating faith. Amen? Kaya pag nasa banal na gawain ka, active ka sa pagpupuri, pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aayuno, sa pagbibigay. Diyan ka tinitignan. Diyan tayo tinitignan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Maging maingat tayo sa ating kaligtasan, mga minamahal. Sa ating pagsunod, baka mamaya mapahamak tayo. Bantayan natin ating ginagawa. Amen? Praise God. Kaya itong darating na mga kahirapan na ito, nakahanda na ito eh. Hindi na maiiwasan to. Hindi na maiiwasan. Ang kailangan lang tayo, maging matatag, makapaghanda. Any moment, baka mag-rapture. Amen? Praise God. Pakibasa po. Mateo, Kapitulo 24, versikulo 44, 46, 47. Uling talata. Ang Ebanghelyon kay Mateo, Kapitulo 24, talatang 44, talon po ng 46 hanggang 47. 44. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Amen. 46. Mapalad yung aliping kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. 47. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Ima! Mapalad daw yung alipin na datnan ng mahal na Panginoon na gayon ang ginagawa. Itong ginagawa natin. Kaya yung prayer natin, beloved parents in the Lord, beloved pastor, dumating ang mahal na Panginoon, day of Sunday. Kasi mainit yung mga anak ng Diyos nakakasamba. Amen? Ayaw na ating beloved parents in the Lord na mawala ang bawat isa. Lalong-lalo na sa rapture. Amen? Amen? Tandaan nyo, it's a fearful thing fall in the hands of the living God. Kaya hindik-hindik na bagay
ang mahulog sa kamay ng Diyos. Huwag kang papayag. Amen? Pag nasa gawain, pakinggan mo ang Ebanghelyo ni Kristo upang huwag tayo mahulog. Huwag tayo matulog. Kahit Friday, kahit Wednesday, kahit Sunday. At nakakahiya sa mahal na Panginoon. Amen? Minsan, nakanganga pa tayo dyan. Makita tayo ng Diyos, nakakahiya sa mahal na Panginoon. Amen? Konting minuto na lang. Konting segundo, titiisin. Tapos na ang banal na gawain. Amen? Amen? Kaya tandaan nyo mga minamahal, kami nagpapaalala lagi sa inyo upang huwag kayong mapahamak. Hindi namin kayo gustong saktan. Amen? Dahil mahal namin kayo. Praise the Lord! Tayo lahat pa'y tumayo, tayo mawit sa mahal na Panginoon. Kung may baguhan, dalhin nyo po sa harapan. Kung wala naman, sige lang. Habang tayo nag-aalay ng papuring awitin sa mahal ng Panginoon, mga minamahal, kausapin niyo ang Diyos. Kausapin niyo siya. Amen? Habang sila'y umaawit, sabayan niyo mga minamahal. Nag-aalay tayo ng papuring awitin sa lahat sa mundo. Yes. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak at upang mata mo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa cross ng Kalbaryo, ika'y pinako. Amen, glory, hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, kakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Sa pagtubos Ibigay mo ang iyong maraming salamat sa iyo, alam ko na. kaisa-isang anak upang mata mo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo, ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay
pusan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Pagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. God bless you, boy. Mga minamahal. Tayong lahat, mga kapatid. Tayo nag-iintay na lamang ng pagdating ng Diyos. Yung ating faith nakatindig na. Nakatayo na talaga. Kumbaga, hindi na pwedeng basta-basta mabuwag. You embrace it all. Yung ating pananampalataya nakatayo ng lahat. Amen? Kailangan lang natin maging matatag. Kapatid, ikaw na nasa harapan, brother, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Pakinggan niyo po ako. May 4 na reglamento ng kaligtasan, kapatid. Ang una, ang pananampalataya. Maniwala ka na iisang Diyos, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Manimpalataya ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya. Amen? Kasi ang pananampalataya makuha sa pakinig ng salita ng Diyos. Inulit, 2 beses pakinig. Ibig sabihin, laging makikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, pagsisisi. Amen? Walang matuwid, wala kahit siya. Lahat makasalanan. Kaya kinakailangan magsisi. Amen? Sa ikatlo, ang sabi, magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Yun ang purpose ng pagsisisi mo, magpapabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Upang ano? Upang mapatawad ang iyong kasalanan. Sabi ng Acts 38. Ika-4, sabi rin ng Acts 38, at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Sa John 1:12, ang sabi, ang lahat na sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng maging mga anak ng Diyos. Amen. Pag tinanggap mo, mahal na Panginoon, bilang sarili mong tagapagligtas, yan ang Panginoon mo. Papasok sa puso mo. Pag nabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo, pabautismo ka ngayon para sa iyong kaligtasan, naging sigurista ka, ikaw yung taong may Espiritu ng Diyos. Papasok ang banal na Espiritu sa iyong puso. Amen? Magiging malinis ka. Kasi sabi ng Biblia, Roma 8:9, ang taong walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. Amen? Ngayon, kinakailangan tanggapin mo ang ating dakilang Diyos. Unat mo yung mga kamay at sundin mo itong maikling panalangin na aking bibigkasin. Taos-pusong panalangin, ha? Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesucristo, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, simula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, ako po'y taos-pusong nagsisisi. Pumasok ka sa aking puso, linisin mo ako ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita, mahal na Panginoon, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari at Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap ngayon magpakailan pa man. Amen. Praise the Lord. Kami naman po manalangin sa iyo. Opo, dakilang Diyos, sa mga banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, narito ang iyong anak na tumanggap sa iyong dakilang pangalan. Isulat mo, mahal na Panginoon, kayang pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo siya sa po na kanyang mamahal sa buhay. Mangusap ka sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, gawin mo siyang tunay na Kristiyano sa gawat kaisipan, sa pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangadalangin namin, mahal na Pastor. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa ating pangangailangan. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong paanan. Humihingi ng tawad sa lahat na aming mga pagkukulang, pagkakasala, pangsalangsan. Dumadalangin kami, mahal na Panginoon, bawat isa sa amin, abuti mo sa iyong malang kapamaraanan, ang pangangailangan, mahal na Panginoon.
namin mga kapatid dito, mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng tatag na pananampalataya, gabay at patnubayan mo sila. Hallelujah. Abutin mo ang kanilang daing sa iyo sa imalang kapamaraanan. Sa pangalan ni Jesus, as a prayer, O God, magyami mga baguhang kapatiran, mga ilang nakasamba, pagpalain mo bawat isa sa amin, sa pangunat dalangin ng mga pastor, Willis Estrada Almeda, the end-time prophet of God, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Patong po natin ating kanang kamay sa ulo, kung tayo may karamdaman, at yung kaliwa doon sa may sakit na parte ng katawan natin. Tayo po itabuhin natin yan sa pangalan ni Jesus. Opo, dakilang Diyos, sa mga banal sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyong sakit sa puso, demonyong high blood, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Be healed in the blood of Jesus. In the blood of Jesus, demonyong arthritis, demonyong matataas ang sugar, demonyong masakit sa tuhod, Cast on me in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be healed in the blood of Jesus. In the blood of Jesus. Demonyong salot sa aming pamumuhay. Demonyong kahirapan sa buhay. Cast out on me in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y tumalon, shout with the voice of triumph. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, mga minamahal. Announcement po, meron pong leaflet tayo dyan.